Ito, pumutok daw yung board kasi na-check up ko na ito bago sila umalis. Yan o. Today's video, bali dayo pa rin. Pasensya na, ang gagawin na lang natin dito, masiguro magiging power amp, integrated power amp. Alternate na lang natin yung uploading natin kasi yung mga intake na pinapagawan sa atin na video is gawa natin ng video, siyempre. Una-una sa lahat, magpapasalamat tayo sa may-ari nito. Bali, pangalawang unit ito ni Sir sa akin kasi dalawa yung dinala. Maraming salamat, Sir, ng ano to? Ayan, Rico ng Montalban. Kevlar GX 7000 Intigam. Issue putok ang output. Yung 737 is nagawa na natin. Okay. Ayan. Maraming salamat, Sir, sa pagkakatiwala mo ng unit mo nito sa akin. Ito nga yung issue niya. Ito, pumutok daw yung board kasi na-check up ko na ito bago sila umalis. Yan o. Tapos ang ginawa ng unang gumawa, nihang ito. Yan, nagalit pa nga si Bossing dahil daw ganito yung ginawa niya. Hindi niya man lang daw pinaliwanag ng kapwa natin technician na ganito yung mangyari sa unit niya. Kasi binuksan niya ito yung nakita niya, saka siya umalma. Okay, ito yung mission natin for today's video na sana magawa natin itong unit ni Sir. Natin simulan yan, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Bali, nakailang gawa na rin ako ng ganitong klaseng unit yung GX 7000 na to. Pero pakita ko muna sa inyo yung supply na. Taas 68 to. Sinlakas ng 73 ng LX20. Sinlakas ng LX20 siya. 68068. Okay, tapos meron siyang 4 na capacitor. Value niyan 100 volts by 10,000 microfarad. Malaki na bansot. Ayan, dahil ito nga putok itong isang channel, tapos nakahang na yung mga output. Huwag na natin i-plug in ito. Diretso pasada na tayo. Pasin na natin itong board, tapos diretso troubleshoot na. Tanggalin lahat ng mga dapat tanggalin dito. Ang mahirap dito, sunog na ito. Ang gagawin nyo, total hindi naman sunog yung kabila, ang gagawin, pagambingin na lang or dito ka kukuha ng idea sa may kabilang side. Ito kasi kabilang side dito. Yan, isang channel, tapos ito isang channel. Ito yung problema talaga lagi. 18 ampere pa rin ang nakalagay. Kaya nasusunog yung board. Okay, so ngayon stay tuned lang kayo. Babaklasin ko muna itong board. Baklas ko na yung board, and then binaklas ko na rin yung mga parts na nasunog or yung tingin natin na sira na para ma-check talaga natin pa isa-isa. Ayan, tapos yung output tinanggal ko na rin. Ang problema rito sa isang output dito sa may gitna, hindi mo matanggal hangga't hindi mo tinanggal yung capacitor kasi nakaharang dito. Kailangan mo talagang tanggalin yung capacitor. Okay, tapos ito na nga nangyari. Yan, kinuskus na natin yung sobrang itim. Na-check ko na yung mga output Ito buo yung mga output. Bakit nihang nila? Buo ito. Yan, buo yung output. Yan, buo ito. Tapos pati itong drive niya, buo rin ito. Ito, buo itong 4793 and then 1837. Buo ito yung mga bloke hindi ko pa na-check. Binaklas ko na rin kasi sagwa ng paglalagay. Gagawin natin ipatayo natin. Ayan. Tapos ito, daming mga nasunog na parts. Okay. Ito, mas malinis na siya. Mas madali na tayo makapagpalit kasi nabaklas na natin and then nalinis na natin. Yan lang naman yung mga ibibigay ko sa inyo na tip Baklasin nyo lang yung tingin yung dapat baklasin. Huwag kayong matakot na medyo burado na yung parts or nasunog na yung naka-indicate nyo sa my board. Basta dito lang kayo kumuha ng idea. Hindi man yan the same talaga yung forma, pero may mga pagkukuhanan ka ng idea dyan. Kahit yung mga linya ng mga putol, pwede ka kumuha sa may kabilang side. Check ko na lang pa isa-isa ulit itong mga parts, tapos magtatanim na tayo. Nagtatanim na tayo. Yung value lang naman yan is 1268. Tapos yung 3200 na transistor. Ayan. Okay, stay tuned lang ulit kayo. Tapos taniman ko lang ng mga parts ito. Napalitan na natin yung dapat palitan.
Okay, ayun para wala lang nagbago. Although may nangitim dito, pero para wala lang nagbago. Ayan, palitan na natin, ibalik na natin yung mga drive niya. Okay, tapos yung blue key, medyo pinaganda ko naman kahit papaano. Pinatayo ko ito. Yan, nakatayo na yan. Kasi kanina parang nakabiling siya para matutumba. Ayan, ayos natin. Okay, pwede na sana natin sukatan ito. Ang problema, pag binalik natin itong kapasitor, babalik natin itong kapasitor. Tapos hindi natin binalik itong output niya, wala rin. Baklasin rin natin ulit mamaya ito. Dahil hindi natin matutornilyo to dito, nakaharang. Nakaharang, di ba? Ito yung lugi, dito yung medyo hassle eh. Sa itong design is nakatago siya. Ayan, okay lang. Okay na oh. Basta yun lang talaga ang gagawin nyo. Maswerte nga tayo, may naiwan dito sa may kabila eh. Hindi siya nasunog. Pwede mo siyang pagambingin. Although sabi ko nga kanina, hindi pa tayo sigurado kung okay yung dito sa may kabilang side. Ngayon ang gagawin natin, sabay na natin. Ilagay ko na rin yung output, bahala na. Lagay ko na rin output in case na maging okay. Di okay kasi hindi na tayo magbaklas ulit dito. Yan, kapag sumablay, baklas ulit tayo. Kailangan balik muna natin output bago itong kapasitor niya. Sa ngayon, stay dun lang kayo. Balik ko muna yung output, hindi yung kapasitor, para diretso sukat na tayo. Balik ko na yung output. And then ito pala, nakalimutan ko sabihin kanina. Yung dito sa may bias niya, yung D669, wala palang laman yan dyan kanina. Tinanggal nila. Yan, nilagyan na natin. Ang pinalit natin is yung may bakal yung likod. Kaya kailangan natin ng sapin. May sapin niya na Meka. Ito kasi yung stock niya is puro silikon. O ayan, naibalik na rin natin yung output. Ayan, output, ano ba tawag yan? Yung capacitor, and then yung output. Ito yung output, yan, naibalik na natin. O, para wala na talaga siya nangyari o. Di ba? Kung titingnan mo. Although dito may kunting hitim-litim lang talaga siya. O ayan. Tapos, kailangan i-check nyo rin ito. Yung base, yung 4.7 na yan, check nyo yan. Tapos itong mga emitter, baka mamaya malusutang kayo, meron di gumagana dyan. So kaya ibabalik ko lang muna itong board sa may casing, and then balik natin yung mga kable. Tingnan natin kung anong mangyari. Pahabol, kalimutan ko pala, yung dito pala na side sa kabila, meron pa pala transistor to dito. Bali ang kalabasan pala nito is 3 pairs per channel pala ito. Kalimutan ko, meron pa pala dito. Ibabalik ko na sana, meron pa pala dito. Pambihira. Okay, lagyan pa pala natin ng isang pares to dito. Although kahit dyan lang naman yan, okay naman yan, tutunog naman na yan. Siyempre naka 3 pairs kasi ito. Yung kabila meron kasi oh. Huli ka na napansin. So ngayon dadagdagan ko na rin ito, tapos balik na. Lagdagan ko na ng output. Ito nadagdagan ko na. Muntik ko na makalimutan. Ito pa pala oh. Pahabol ulit. Buti hindi ko pa na ikabitan ng supply ito. Yan oh, bridge mode na naman yung ginawa nila oh. Hindi, okay lang pala. Pinutol pala ito. Pinutol, akala ko ginawang bridge mode na naman. Pinutol yung linya. Pinutol, tapos ginamp para gumana yung dalawang terminal. Isang channel lang yung amplifier, dalawang terminal lang gumagana kasi ginamper na lang. Kinabit ko lang muna yung mataas na supply lang muna dito para malaman natin kung goods na yung amplifier natin or may problema pa. Okay, natanggal na natin ito, ginamp na natin to. Binalik natin sa dati. Okay, ka-plug in yan dun sa may bulb. Natin kung may umusok. Wala, hindi magre-relay ito kasi walang supply ng relay niya. 24 yata yung supply nito eh. Kailangan sukat tayo. Okay, ito yung pogi natin tester. Ito yung may kwan eh, ito yung good or yung walang nasunog na board. Ito, emitter ito, wala naman oh. Tapos dito, sana yung isa, ito, emitter ito. Ito, good na oh. Good na. Tapos ito yung bias naman niya. Ba't wala? Teka lang ha. Baliktad, palistad. O yan o, meron na nasa 0.5. Medyo mataas talaga yung bias ng mga integrated. Nasa 0.5 dito kumpara natin sa may kabila.
Yan, medyo mataas ng konti talaga siya. Pero nasa 0.5 lang yan kapag digital yung gamit mo. Working na ito. Hektarin natin. Balistad eh. Okay, dito. Baliktad pa rin. Bayan. Ayan o, goods na siya o. Okay, kailangan pumantay lang naman yan eh. Yung mahirap lang kasi one man game tayo. Wala tayong cameraman. O ayan, good no. Ito naman sa may kabila. Pantay lang. Ayun, okay na. Okay na yung amplifier natin. Ang next na gagawin natin dito ay siyempre balik natin itong board. Tapos balik natin yung mga kable para malaman natin kung magre-relay siya or hindi. Tapos yung mga nandito pala, binalik na natin yung 47 na naka parallel dun sa may speaker out. Marami kasing kwan eh, marami silang mga value na mali. Tulad ditong sa may 47 ohms dito, ang nilagay nila dyan ay 47k. Yan di siguro nila mapatino. O yan. Balik ko lang muna itong board. Ay balik ko na yung board. Tornilyo na lang kulang dito. Kaya lang musog. Ang tornilyo na lang kulang. Yung mga kable, tingnan nyo kung gaano kadami oh. Medyo bulky lang talaga yung ganitong klaseng design. Okay lang, itatali na lang natin mamiyain kapag magiging goods na siya. Ngayon, try natin switch on. Yan, may display pala siya dito. Yan. Nagkuhan na siya, nag-trigger na yung relay. Trigger na yung relay. Ang kulang na lang dito ay try natin lagyan ng speaker. Ay, ito pala kanina nakalimutan ko. Pinalitan ko yung fuse. Ang fuse kasi nito ay anong ba nakalagay dito? Natin kung ilang ampere. Grabe, taas oh. 20 ampere oh. 18 lang ang nakalagay dyan eh. 18 lang yan oh, 18 yan. Pero hindi ko alam kung pinalitan na ng unang gumawa ito. Kasi 20 nakalagay oh, taas oh. Ang taas ng fuse niya, grabe. Akala mo category 6 ah. Taas 20 ampere. Ngayon pinalitan natin yan, yung medyo mababa-baba lang na amperahe. Na 12, pwede dyan. Yan, bago na yan, pinalitan ko na yan. 12 hanggang 15, okay pa nga yan eh. Huwag lang yung ganyan 20, masyadong mataas yan. Matutusta talaga yung board dyan. Okay, maglalagay lang ako ng speaker. Naglagay na ako ng speaker. Ayan, tapos itong terminal natin sa may signal. Dalawang mid-high natin, yung lagi natin ginagamit. Pag integrated kasi, itong ginagamit ko yung pang mid-high kasi hindi siya naka-speak on. Yung base natin naka-speak on eh. Tapos itong audio source natin is itong cellphone natin na isa. Okay. Ayan. Ayan, may audio na siya agad oh. Sirain control. Naka-off na yung control oh. Naka-off na pero meron pa rin. Pero may audio na siya. Okay pa yung dito na control. Yung itong master volume na lang yung concern natin dito. Yan o, naka-off na siya pero may audio na lumalabas pa rin. Yan o. O, diba? Naka-off na siya o. May problema. Pero may audio na, goods na. Paras na silang tumutunog. Yan o. Yan. So ngayon may audio na ito. Ang gagawin na lang natin is ito. Palitan natin itong pinaka master volume nya. Dito naman sa may bass mid treble nya is working naman. Ito na lang, palitan natin itong master volume. Pinalitan ko na. Ito yung master volume nya. Ganda ng master volume nya. May cover pa talaga siya. Pero wala, nasisira din.
Tapos yung sa may balance, pinalitan ko na rin. Ito sa balance to. Dito, kaya medyo mahaba na konti yung knob dahil mahaba yung shafting ng pinalit natin. Ito, master volume, bago na rin yan. Ayan. Tapos ito, iba na yung kulay, oh. Yung balance lang and then master volume pinalitan ko. Okay, balik tayo. Ayan, set up natin. Di matagal yung relay nya. Ayun, nag-relay na siya. Oh, goods na yung panyo, control nyo. Oh, diba? Wala nang kasabit-sabit. Okay na. Isang channel. Isang channel sa kabila, right. Gitna. Ayan. Okay, goods na. Mic na lang. Teka lang. Oh, ayan. Nakatodo yung mic nito agad ah. Kung may problema pa sa control ng mic ah. Okay, sige lang. Natin. Check mic sound. Check. Yun lang, may problema yung mic section. Naka-off na yung control pero may tunog pa rin siya. Oh. Check. Pati yung delay, mga repeat niya. Matagal siguro hindi nagagamit to. Off natin yung echo. Check. Okay, gumagana yung echo. Check. Gumagana yung repeat. Control natin. Lagyan natin ng delay. Check. Testing. Okay, goods yung echo, repeat and then delay. Check. Testing. Yung mic control, yung wala oh, naka-off na ito pero may tunog pa rin oh. Check. Teka lang, palitan natin. Pambira na yan. Okay na yung audio. Bali ito pa. Saan yan nakalagay? Yun lang, sa ilalim. Magbabaklas tayo ng buo. Nagpalit na ako ng control. Ito bago nito ha. Kung pansinin nyo, ito and then ito, pare sila kasi mahaba yung shafting nito. Yan, ito hindi natin pinalitan tong echo, yung repeat and then delay kasi working pa naman siya. Kaya ito sa echo, balance and then master volume. Okay? Tapos ito yung sa my mic. Off ko ah. Oh. Sound. Check. Oh, walang tunog, di ba? Lagyan natin ng volume. Sound. Naka-off pala ito. Check testing. Off natin. Oh. Sound. Wala, di ba? Check. Sound testing. Oh, goods na siya. Ayun, hanggang dito na lang yung video natin tungkol dito sa may Kevlar na GX7000 integrated power amplifier. Bali, ito lang may bibigay ko sa inyo talaga na tip guys, sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note ha, sa medyo bago-baguhan pa lang. Pero sa mga master na, tawanan na lang nila yung mga itong klaseng content. Kung if ever na maka-encounter kayo ng ganitong unit, kung sunog yung board or yung mga data, wala na mga nakasulat na data, na yung kabilang side is good, pwede kayong kumuha ng idea sa kabila. Sabi na lang natin dito yung nasunog na side o yung dito buo or walang sunog, dito kayo kumuha ng reference na paggagayahan kumbaga. Ayan, tapos yung mga sunog palitan nyo na yon. Yung tingin nyong pwedeng palitan nyo na. Tapos yung tingin nyong okay pa, edi baklasin nyo and then check nyo kung okay pa yung parts na yon. O yan lang. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Ayun, promotion bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on Laguna 24/7. Sa mga gustong magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook
YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.